to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkanah Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkanah Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By The power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkanah Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah, hallelujah, Jesus. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah, praise the name of the Lord Jesus. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, Lord. We acknowledge your presence because sinabi mo sa Matthew 18:20, for where two or three come together in your name, I am there with them. Lord, naniniwala po kami nandito ka. Kasama ka namin at ikaw ang pinuntahan na aking mga kapatid sa lugar na ito. Sila pong mga Thursday group na patuloy na nagmithi na makapakinig ng inyong mga salita. Nang wika mo hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa iyong mga labi. Minsan pa, Panginoon, kung ano man po ang kanilang mga pangangailangan, spiritual, material, financial at physical, kung paano kang kinatagpo ng iyong mga anak sa lugar na ito, sa simbahang ito, katagpuin mo rin ang kanilang mga pangangailangan. Sa iyo namin inahabilin ang kabuuan ng fellowship na ito, simula hanggang sa matapos, ang inyong kalooban ay siyang laging maganap. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging Lakas at pag-asa. Hallelujah.
pag-asa dito sa atin, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap man aking purihin. Ang Panginoon, Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Palapakan natin si Yahweh El Shaddai. Ano yung palakpak para sa Panginoon? Iwagayway, sabi nyo, galaw-galaw para hindi pumanaw. O, kailangan may galaw-galaw lagi. Okay, yun kayong tatlo, dito kayo lumipat kasi ang camera natin, no? Mahalaga po yung ating crowd sa, alam mo no, yung Thursday group, isa sa pinakamaraming crowd, no? Yan, tingnan nyo, ha? Alam mo, lagi niyong itandaan, God is a God of order. Orderliness next to godliness. Amen po ba? Yun. So, ang ating topic ngayon, yung Ebanghelyo kasi na may nagsabi, parang gusto nilang i-interrupt na patigilin si Jesus sa pangangaral dahil dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Alam mo bang sabi ni Lord? No. Tinuro ni Jesus ang ina at kapatid ko, itong mga taong ito na nakikinig ng aking mga salita. Okay, ang ating Ebanghelyo hango po sa Luke chapter 8, verse 19 to 21. Jesus' mother and brothers come to him, but were unable to join him because of the crowd. Someone said to Jesus, "Your mother and brother are standing outside and want to see you." Jesus said to them all, ito na, "My mother and brothers are those who hear the word of God and obey it." Sinabi niya, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa iyo." Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ay siya kong ina at mga kapatid. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah. Taas ang kamay. Hallelujah. I delight to do your
Amen. Palapakan natin si Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Yan. Magsiupo po tayo at sabihin niyo sa iyong katabi, makinig ka ng mabuti. Makinig ka ng mabuti. Ah? So ngayon, bigyan natin ng importansya, kahalagahan yung pakikinig. Kasi ito yung binabaliwala ng iba. No? Bakit hindi dumarating ang mga prayer requests, hindi sila answered prayer? Siguro, namimili sila ng preacher, namimili ng pari, namimili. Alam mo, once na may tumayo na sa gitna, at nangaral ng salita ng Diyos, iyan ang mouthpiece of God and ambassador of Jesus. Pinakita ni Lord na hindi pwedeng ihinto dahil lang sa mga circumstances. No? Kasi kung iba yon, siguro sasabihin, oy, sandali, hinto ko muna yung pangangaral ko, nandyan dumating nanay ko, dumating mga kapatid ko. Mamaya na kayo, maghintay kayo dyan. Hindi pwedeng ganun. Pinakamataas sa lahat, the Word of God, dahil ang Word of God, siya po ang God. Wala nakakita sa Diyos. No? Pero pag sinabi niyo, nasaan ang Diyos? Hindi pa sinabi sa John 1:1 na sa pasimula pa naroon ng salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Amen. No? Mayroon pa bang higit doon? Pag ikay natutulog at mayroong nangangaral, hindi kasalanan ng mangangaral yun. Kung ikay nasa prayer meeting, physically present but mentally, spiritually absent, hindi kasalanan ng pare, hindi kasalanan ng preacher. Kasalanan mo yun. Kaya laging sinasabi ni Lord, sa mga may sakit, kung gusto mo mong gumaling, sabi ni Lord, mangyayari ang ayon sa iyong pananalig at pananampalataya. Magbubuhat sa inyo ang lahat ng blessing, pagpapala na inyong tatanggapin sa ating Panginoong Diyos. No? So, yung blasphemy, hindi naintindihan ng marami, Brother Bay, paliwanag mo sa amin ng blasphemy. Pag ang pangangaral ng salita ng Diyos ay dinistorbo mo, yan ay blasphemy yun. Kasi naranasan namin yan, dyan sa Dunggalo, nag-prayer-meeting ako dyan, daming tao sa Paranaque. Kasi nung una, hindi pa natin tanggap sa simbahan, sa mga kalye lang kami, sa mga court. Aba, maya-maya, napuputol yung pag-preach ni Brother Leo Panila, yung boss ko. Kasi wala namang, hindi naman brand out, bakit napuputol yung kwan? Pinuntahan ng kwan doon. Ano nangyari? Ay may bumunot doon sa aming doon sa saksakan. Ay pinaglaruan pala kami ng mga lasing. Salita na naman. Maya-maya, nawala na naman yung sound. Nung tiningnan, sino bumubunot dito? Ay, mga kabahayan yon. Kinabukasan, nabangungot yung nagbubunot. Patay. Kasi blasphemy yun. Kanya nang inistorbo yung pangangaral ng salita ng Diyos. No? Pinarusahan siya ng Diyos at sinabi ni Lord, ang blasphemy ay walang kapatawaran. Bakit patawarin kaya ang ininsulto mo na doon, yung Diyos mismo? Amen? Pangalawa, may prayer meeting po kami dyan sa basketball court sa Saputi, Las Piñas.
Pag sinabing sa court, tandaan nyo, ang El Shaddai, hindi po tayo tinanggap more than 16 years. Ang El Shaddai sa mga sabungan, sa mga basketball court, sa mga bahay-bahay, kung saan-saan lang kami. Dahil sinasabi ng ibang mga pari ng El Shaddai, kulto. Sabi ni Brother, huwag tayong magalit sa mga pari. Darating na yung panahon, tatanggapin tayo niyan kasi hindi naman totoo na tayo kulto. Kaya, pag hindi totoo yung bintang sa iyo, huwag kang magalit sa mga nagbibintang sa iyo. Amen? Ngayon, may pre-meeting kami doon sa basketball court. Dumating yung laseng. Ginulo yung pre-meeting. Kumuha ng yung Playboy magazine sa bahay niya at nag-iikot ang nagsisigaw, ito ang Biblia ko. Mga babae nakabuka ka, hubad-hubad, ito ang Biblia ko. Di na yung pre-meeting. Ay wala na. Na-stop na. Tapos sabi sa akin ng ninang ko, si doktora, alam mo inaanak, yung lasing na ginulo yung pre-meeting natin, binaril nung isang araw sa saputi, sabog yung utak. Lahat po ng mga tao sa El Shaddai na ginugulo yung gawain ng Panginoon at na-stop dahil sa panggugulo, lahat po yung patay lahat. Gusto niyo mamatay? No. Guluhin niyo yung gawain ng Panginoon at saka pag na-interrupt yung gawain ng Panginoon, considered na po yung blasphemy. Kasi ang ginugulo mo doon, hindi naman yung preacher, kundi yung Panginoon, yung salita ng Diyos. Amen po ba? Binigyan ko lang kayo ng patutuo na hindi pwedeng itigil ang pangangaral ng salita ng Diyos o any kinds of obstacle, panggugulo. Iyan ay pagbabastos sa salita ng Diyos at wala pong kapatawaran yan. Amen po ba? Yon. Ngayon, dumating yung kapatid ni Jesus. Ito na mga born again. Tingnan mo. Si Jesus, hindi lang nag-isa, may kapatid siya. Bubu ka pala eh. Si Maria, bago sila ni Jose, balo si Joseph. May mga anak siya. May mga anak siya sa una. No? Alam mo, sa sobrang kakitiran ng utak ng tao, at tandaan ninyo, sa Israel, mayroon silang kultura na hindi alam ng iba. Sabi ng iba, bakit dyan sa rosary ninyo, Ginoong Maria, babae si Maria, tinawag niyong Ginoo? Alam mo sa Israel, may kultura sila doon. Yung galang, yung Ginoo, hindi ang ginagamit sa lalaki lang. Bakit ihambing mo yung kultura ng mga Hudyo kaysa kultura natin dito? Ginoo. At doon, kahit hindi kayo magkapatid sa dugo at laman, ang tawag doon ay brother. You are my brother and my sister. Ano bang tawag mo sa mga Kristiyano? Pag sinabing Christian, are you Christian? Yes, I'm a Christian. You are my brother. You are my sister. Amen? Pag tayo umawit ng magsitayo tayong lahat, awitin natin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
yung ama ko at ama mo at ama nating lahat dito na nagsisimba, iisa ang ating ama. You are the brother in Christ. Amen? Mayroon tayong ama sa lupa, yung ating tatay at nanay. Alam mo ba ang tawag sa kanila? Ay katiwala lang ng Diyos. Ang nanay at tatay natin, katiwala lang ng Diyos, pero ang tunay nating ama ay ang ating amang nasa langit. At pagdating sa langit, pati tatay mo, pati nanay mo, hindi mo nakilala. Kasi pagdating sa langit, pag kayo ligtas, hindi ka natiguang, hindi ka na matatanda, matutulad tayo sa mga anghel. Wala na magligawan doon, wala na magbo-boyfriend doon, wala na mag-aasawa doon, wala nang nagugutom. That is eternal. Amen po ba? So yun, ang katotohanan. Kaya sinabi ng mga tao, stop muna Lord, dumating ang iyong kapatid at ina. Oh, ano sinabi ni Lord? No. Ang sabi ni Lord, itong topic natin, my mother and brother are those who hear the word of God and obey it. Tinuro ng Panginoon ito, ang ina at mga kapatid ko, ang nakikinig ng salita ng Diyos at nagsisitupad nito. Oh. Sabi ng iba, mapalad lahat ng Kristiyano. Hindi lahat ng Kristiyano mapalad. May mga Kristiyanong sawing palad. No? Nakikinig ka nga ng salita ng Diyos. Paglabas mo ng simbahan, paglabas mo sa prayer meeting, taliwas naman sa salita ng Diyos yung pamumuhay mo. Ano ka, hello? Ha? Yung napapakinggan mo, dapat isabuhay mo, dapat gawin mo, at ika'y pagpapalain ng Diyos na nakakakita sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Amen po ba? Kaya sinabi ni Lord, mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at nagsisitupad nito. Hindi pa tayo tapos. Itong ating prayer meeting, ito ay, hindi pa tayo tapos dito. Amen? Prayer meeting ka nga dito. Paglabas mo naman, nandoon ka sa chismisan. Oh, what a mighty God. Amen? Paglabas mo dito, nakita mo yung may utang sa'yo, minura mo, inumbagan mo. Oh, sabi ni Lord, love your enemy. Sabi ni Lord, magpautang ka na walang tubo. Sabi naman ng isa, sideline ko lang ito, Lord, kaya nagpautang ako ng 5-6. Oh, alam mo naman yung 5-6, dapat nag-5-7 ka na lang. Okay. So, ulitin ko, hindi pwedeng hadlangan, hindi pwedeng i-interrupt ang pangangaral ng salita ng Diyos. Pinakakuan po yun ng Panginoon. Okay, ito pa, may sinabi si Lord. Ito dapat nyo malaman na 2,000 taon na ang nakaraan. At 2,000 taon na simula nang umakyat si Jesus na 2027 na 2025. Ibig sabihin, mula nang umakyat si Jesus, nagbago ang kalendar. Nag-umpisa sa 1. Lalaban ninyo, ang kuwan kasi simula ng likhain ng Diyos ang mundo. Mayroon pong tinatawag na big event ang mundo. Every 2,000 years may nangyayari sa mundo. Na? Anong una yon?
si Adan at si Eva, kaya mayroong suma total, from Adam in Abe to Noah. 2,000 years. Ah. Tapos, nag-umpisa ulit ng kalendar. 1. Di, ginunaw na ng Panginoon ang mundo sa magitan ng bahat, panahon ni Noah. Nag-umpisa ang kalendaryo, ang tao noon 8 lang. Patay lahat ng tao, pati lahat ng hayop. Pati lahat ng may buhay, nangamatay. Yung nakasakay sa arko ni Noah, yun lang ang buhay. Anong ginawa doon? Day 1. Ang kalendar nag-umpisa sa 1. Limutin na niyo yung 2,000 years. Nag-umpisa sa 1. Kaya nga umiksi ang buhay ng tao eh. Nung hindi pa kumain ang tao ng karne, ang buhay ng tao 950 years, 750 years, 700 years. Ang Diyos na mismo nagsabi, sabi ni Noah, wala kami makain, wala nang makita kaming buhay. Kainin na lang namin itong mga hayop dito. Hayop ka talaga. Hayop. Alam mo ba, ang Diyos, ayaw niya mamatay ang tao. 8 na lang silang tao. Sino yon? Si Noah. Asawa ni Noah. Anak ni Noah. Manugang ni Noah. Pila yun? 8 tao lang, tapos di pa niya papakainin? Mamamatay yun. Sinabi ng Diyos, Noah, alika. Magkatay kayo diyan. Bahala kayo. Hindi sinasabi ng Biblia kung ano yung kinatay ni Noah. Pero, ito'y pangako ko sa iyo, 2. Yan, nakita mo yung rainbow, bahaghari. Sabi niya, tuwing makikita mo yan, yan ay covenant ko sa tao. At sabihin mo sa mga tao, ipangaral mo Noah, na hindi na magkaka-tsunami, hindi na lulubog ang mundo sa pamagitan ng baha. Yan yung meaning ng rainbow. Yan ang logo ng El Shaddai. Kasi ang Diyos nating covenant, name of God. Okay. Pagkatapos sabi ni Noah, sabi ni Yahweh, Noah, kasi kumain kayong mga tao para mabuhay kayo ng laman, karne. Ang buhay ng tao ngayon, babaguhin ko na. Hanggang 120 years na lang. Kaya pag nagkaedad ka na 80, amoy lupa ka na. 90. Sasabihin mo, malapit na to. Kasi nga pinaiksi na ng Diyos ang buhay ng tao. Ito na. Para malaman ninyo. From Noah, nag-umpisa ang kalendar. Kukunti pa lang tao, kunti ang kasalanan. Nung dumami ang tao, dumami na naman ang kasalanan. Ano ba yan? Sabi ni Lord. Ang mga tao, pasaway talaga to. Alam mo ba sinabi ni Jesus? Bakit ko ba sinabi ni Yahweh, ano ba? Bakit nilikha ko pa itong mga taong ito? Amen? Kaya huwag kang pasaway. Amen po ba? Pagkatapos noon, nagtumakbo ang kalendaryo, dumami na dumami ang tao, dumami na dumami ulit ang kasalanan, hanggang sa nagkasala ang tao. Yan. Nagkasala na si Adan. Si Eva. Pagkatapos noon, wala nang gagawin ang Diyos. Kasi nagpadala ang Panginoon ng mga propeta para ipangaral ng salita ng Diyos. Ang ginawa po ng mga tao, pinagpapatay nila ang mga propeta at mga mangangaral. Hanggang sa maubos na.
ang nag-iisa na lang propeta si Elijah. Nagtago na lang si Elijah kasi pinahahabol siya ni Jezebel na isang babae. Kaya delikado kayong mga babae. Sabi ni Jimmy Swaggart, why? Tandaan nyo, lahat ng mga sikat na mga evangelist, bumagsak sa kamay ng mga babae. Kaya yung mga babae, huwag niyong tuksuhin itong mga lalaki. Pag natukso niyan, lagot kayo sa Panginoon. Bakit nakatingin ka sa akin, Jeff? Palapakan natin ng Panginoon. Nakita na ninyo kung ano yung layer? Kailangan from Noah to Adam and Abe to Noah, then from Noah to Jesus Christ, another 2,000 years. Kaya nung si Kristo ipako sa krus, sinabi ni Jesus, it is finished, tapos na, bayad na lahat kayong mga tao. Ang inyong kasalanan, binura ko na. No? Pero sinabi ni Jesus, tika, pasaway ulit itong mga taong ito. Kailangan mayroon silang gabay, mayroon silang patnubay. Kaya sinabi ni Jesus, isusugo sa inyo ng Ama, ang Diyos Espiritu na maging gabay ninyo at patnubay ninyo sa inyong paglalakbay sa mundong ito. At kayong lahat na nandito na patuloy na nauuhaw sa salita ng Diyos, patuloy na gutom sa salita ng Diyos, kayo po yung pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Gusto nyo mabuhay na matuwid, gusto nyo mabuhay na masaya at maligaya sa piling ng Panginoon, at sinasabi ng iyong kaluluwa, hindi ako mabubuhay pag wala ang salita ng Diyos. Hindi ako mabubuhay kung wala ang presensya ng Diyos. Pero yung mga nasa sentral, nabubuhay sila. Masaya sila sa mundo. Kaya yung iba dyan nagsusugal, yung iba naglalasing, yung iba nagchichismis, yung iba nagbabaraha, yung iba dyan, ay sos, Ginoo ko. No? Pero tanungin mo kung anong buhay nila sa Pilipinas. Puro yan broken family. Karamihan dyan ay nasadlak sa bisyo, sa drugs o sa ano. No? Kasi ang tao paghiwalay sa Diyos, walang patutunguhan yan, kundi ang magusot na buhay sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Ilang taon na? 400 years na. 6,000 years na nga. Ang akala natin babalik na si Kristo noong year 2000, kaya nagkaroon ng Y2K, nagkaroon ng event. Sabi ng iba, tapos na ang mundo kasi every 2,000 years. Pero hindi natin alam na yung 7 days, sa ika-6 na araw, gumawa ang Diyos, nilikha niya ang mundo, lahat ng nakikita natin ay nilikha ng Diyos sa ika-6 na araw, sa ika-7 araw na mahinga ang Diyos. Tandaan nyo to, 2025 years na ngayon. Ano ang kwenta doon, Brother Bay? Ang mundo ngayon, dumating si Jesus Christ nung nilikha ng Diyos ang sangkatauhan, ay nag-exist na ng 6,000 years. Kung kayo po nagbabasa ng Biblia, ang numero ng Bible doon sa 2 Peter chapter 3 verse 8 to 9, ang 1,000 taon sa tao, 1 araw lang sa Panginoon. Kaya ngayon, 6 days pa lang. Yung 6,000 years, 6 days pa lang sa Panginoon. Kailan darating si Kristo? 2,000, matatapos ng mundo. Yung excess na 1,000 years, bago magkaroon ng
3,000 years darating na po si Jesus Christ. Nandyan na ang palatandaan yung World War III. Magugunaw na po yung mga bansa. Sabi ni Lord, ang tribulation, ang Armageddon, ay hindi na po kasama ang tubig. Apoy ang maglilinis sa mundo. At sinabi ni Lord, wala na kayong makikitang bato na nakapatong sa kapwa bato. Wala na po kayong makikita sa mundong ito na matitira. Ha? Bago dumating ang 3,000 years, tayo ngayon 2025 pa lang. Kung ang buhay mo ngayon 60 at gusto ko 90, 62 na ako, maghintay na lang ako ng ilang taon? Ha? 30? 90 gusto ko eh. 90, 62 nga. Ito October, 62 na ako. Ha? 28? Yung 28. Ha? Ngayon, nagamit ko na yung 42 years sa mission. Kaya meron na akong investment sa langit. Kung kayo nag-umpisa pa lang ngayon, ako, 1985 pa, nangangaral na ako sa buong mundo. Nakapunta na ako sa Japan, missionary, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Hong Kong, Macau, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ngayon, may investment na ako sa langit. Si Brother Mike, ang laki na ng investment niya. Lahat ng kumikilala sa El Shaddai, sinabi nila, Brother Mike, thank you. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko nakilala si Yahweh El Shaddai. Amen. Tanan nga mga Bisaya, Brother Bay, dagang salamat sa imo. Ginamit ka ni Lord para makilala ko si El Shaddai. Ha? Ako naman ang Bisaya talaga dyan na elder disciple. Kasama na ako ni Brother Mike, 1985 pa. Ha? 1985, ilan ang tao noon? 7. Nag-umpisa kami sa 7. Ngayon, 14 na milyon sa buong mundo. Amen? Tingnan mo. Yung matagal na dito at hindi nila sinayang ang buhay nila sa Panginoon, nandito sila, mayayaman na yan sa Pilipinas. Yung mga sumayaw dito nakaputi kanina, mayayaman na yun. Bakit hindi na walwal yung kanilang mga sahod? Amen po ba? Nailagay sa tama. Amen? Ayun. So, itong natitirang taon, tandaan ninyo, bago dumating ang year 3000, wala ka na sa mundong ito. Yan ang katotohanan. Lahat tayo ay estranghero lamang, mga turista. You and me, all believers of Christ, you and me, a heavenly citizen. Sa Bible, i-search ninyo, heavenly citizen, ikaw yun. At sinabi ni Jesus sa John 14:1, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa akin, pupunta ako sa Ama, at gagawan ko kayo doon ng inyong matitirahan. Pag yari na ang inyong matitirahan, babalik ako. At kung nasaan ako, kukunin ko kayo at dadalhin sa kinaroonan ko. Yun na yung second coming. Ang huling panahon sa mundong ito, yung sinasabi sa pananampalataya natin, si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Yung wakas ng panahon, mangyayari po yan sa natitirang 1,000 years.
Baka hindi na tayo abot dun. Sa sobrang kaguluhan ng mundo ngayon. Amen? Walang ginawa ngayon ang mga bansa, kundi gumawa ng mga armas to destruction. Amen? Ang daming tao nagugutom. Ang investment ng buong mundo, armament. Oh. Alam mo ba, isipin mo, isang eroplano lang ng Amerika, $2 billion. Amen? Yan ngayon, nagtaka ako. Maraming mga tao nagugutom. Pero ang mundo ngayon, ang pinaghahandaan nila ay distraction. Amen? Kaya ang asahan na lang natin talaga ang Diyos. Ha? Huwag kayong umasa kahit kanino man. You can survive in your own. The salvations belong to God. At ang kaligtasan ay individual. Sa kaligtasan, walang sabit. Walang pakidasal. Sa kaligtasan, walang ganon. Ha? Ang kaligtasan, you are personal relationship to God. Pag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo, sariling tagapagligtas, hari ng iyong buhay, maliligtas ka, dumating man ang mga bomba na yan, ang katawan mo babalik sa alabok dahil galing sa alabok yan. Pero ang katawang eternal, everlasting body, resurrected Christ na hindi na mamamatay, iyon ang makapiling ng Diyos sa langit. Amen po ba? Kaya minsan tinuturo ko sa kwan, huwag niyo masyadong mahalin yung sarili niyo. Ha? Actually, sabi ni Lord, deny yourself. Huwag niyo masyadong kwan yung mga sarili ninyo. Ha? Mamamatay ka rin. Pag namatay ka, saan pupunta yung yaman mo? Pag-aawayan lang yan ng mga taong naiwan. Alagaan mo yung sarili mo. Huwag mong tipirin yung sarili mo. Kumain ka ng maayos. Magdamit ka ng maganda. Bakit? Kaya nga nagtatrabaho ka eh. Huwag niyo ipadala lahat yung inyong mga sweldo doon sa pamilya niyo. Sabi ng isang sister, brother, masakit, napakasakit, Kuya Eddie. Bakit? Ang asawa ko, nandun na po sa kabilang bakod. Wala na akong ganang umuwi, Brad. No? Mabuti na lang mayroong El Shaddai. Kasi kung wala yung El Shaddai, baka nagpakamatay na ako, brother. Sabi ko, huwag kang pakamatay, sayang buhay. Amen? Sabi ko, alagaan mo sarili mo, namamayat ka na. Kumain ka ng masarap. Bumili ka naman ng eyebrow. Bumili ka ng lipsticks. Bumili ka naman ng damit. Ang lusyang-lusyang mo na. Pinabayaan mo na yung sarili mo. Nung magkita kami ulit, brother, tingnan mo. Aba, nagpaganda. Sabi ko, huwag ka magpaganda para sa akin. Kay Lord ka magpaganda. Palapakan natin ang Panginoon. No? Ay, naku, ang buhay talaga, no? No? Kita mo na? Kaya, yung mga OFW, huwag kayong masyadong killjoy. Kaya kahapon may birthday, nakipaligo ako doon sa Repulse Bay. Sinorbi ko na yung mga kayamanan ko dito, Deepwater Bay. Sabi ko, hindi maganda doon tayo sa Repulse Bay. Ang ganda doon sa Repulse Bay pala, no? Okay. Alam mo ba ang sabi ni Lord? Anak, turuan mo nga yung mga tao na simple lang.
Pag nabuhay kang simple lang, kasama mo ang Diyos, kasama mo ang salita ng Diyos, naku, wala pa yung pinakamasarap sa buhay ng tao, yung mamuhay ka na simple lang. Amen? Okay, ito, ang oras natin, kabilis naman yan. No? Sabi dito, who is my mother and brother sermon? Who are my mother and my brother? A sermon on family values. Kaya meron tayong tinatawag family values eh. Pamilya ni Jesus yun. Pero mayroon pa siyang higit sa lahat. Sinabi niya dito, Jesus replied, who is my mother? Who are my brothers? And pointing to his disciple, mga disciple na kinausap niya. Wala nga kayo dito. He said, here are my mother and my brothers, for who ever does the will of my Father in heaven is my brother, sister, and mother. Kanina, yung nakikinig sa salita ng Diyos. Dito naman, ang sinabi niya, yung does the will of my Father. Kasi sinabi ni Lord sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makapasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Amen? O yun. At ang huli na lang, na, why mother is mother to special in our life. Siyempre, huwag niyo kalimutan nanay niyo. Hindi kayo lumabas sa mundong ito kung wala yung nanay niyo. Why is mother so special in our life? A mother is not only a child first, best friend, but also a mother who always encourage and help her children to achieve all of their goals in life. Importante yung nanay. Mawala lang yung tatay, wag lang ang nanay. Amen po ba? Ano ang role ng mother? Best friend. No? Alam mo, hindi lang yon. Ang mga mother, ini-encourage nila at tinutulungan nila yung mga anak. Anak, ano bang pangarap mo? Anak, ano ba? No? No? Tinatanong ko yung anak, ano bang gusto mong mangyari? Gusto ko tad yumaman. No? Sige. Ano gusto mong negosyo? Suportahan ta ka. Sabi ng nanay niya, ilang milyon ba ang kailangan mo, anak? Kaya may negosyo yung anak ko. Dalawa yung negosyo niya ngayon. Ako ang sulsultan. Amen po ba? Yung mga nanay at tatay, walang iniisip yan kundi suportahan ng kanilang mga anak. At kayo din na mga nanay, alam nyo yan. Dahil naghihirap kayo dito, hindi naman para sa tatay, kundi para sa mga anak ninyo. Lalo na yung mga tatay na hubugero, babaero, sus Ginoo ko, wag na, kalimutan mo na yan. Amen po ba? Kagabi, nag-swimming kami. Yung isang nanay doon, tumawag yung anak niya. Anak, kamusta ang pag-aaral mo? Tuloy mo lang, anak, yung pangarap mo. Kasama mo ako sa pangarap mo. Mag-graduate na kasi yung anak niya. Sipin mo, walang nanay na hindi suportado yung kanyang mga anak. Ang sabi ng nanay, buhay ko man, brother, ibigay ko sa anak ko. Amen po ba? Yung mga nanay na, sabi nga doon, awitin natin, hindi kita malilimutan, kailanman di kita pababayaan. Sa sunod na lang ibang topic natin, wala nang oras. Tayo na tayo. Sabihin mo sa iyong kapatid, sister, nanay ka rin. Sabi ng isa, paano ako? Wala pa ako anak. Taas ang kamay. Huwag ka mag-alala, sister.
Yung lahat ng mga bata dyan na tinatawag kang nanay, mahalin mo na lang yan, parang anak mo. Gusto nyo, ampunin nyo si yung cameraman natin, si Joy. Ampunin nyo yan. Bata pa yan eh. Taas ang kamay. Hallelujah. Tamo'y panghawakan ko, salita mo tapat at totoo, lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Nararanasan ko. Nararanasan ko. Taas sa mga prayer requests. Naniniwala ba kayo na ang Diyos, mahal niya tayo? Ika'y tapat sa habang buwan man, Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Panginoon, muli nagpapasalamat kami sa iyong katapatan. Salamat din sa iyong mga salita na nagbigay sa amin ng pag-asa, nagbibigay sa amin ng kalakasan, katatagan. Kahit meron kami mga pinagdadaanan na pagsubok, Lord, tinataas po namin sa iyo si Sister Erlinda na siya inyong pagalingin, yung Monday Group na napakasipag po niya, nag-aalaga sa mga workers dito. Lahat ibinigay na niya ang buhay niya para sa paglilingkod sa iyo at sa kanyang mga pamangkin, sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa oras nito, inaangkin po namin na siya pinagaling mo na. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo rin ang birthday ni Brother Doming. Bigay mo sa kanya, Lord, ang kanyang mga minimithiin, kalakasan, kalusugan ng kanyang katawan. At si sister na, ang birthday rin to? Ha? Jenny Purr. Thank you. Jenny B. Okay. Thank you, Lord, and thank you, Jesus, and God bless you all. Pagpalain ni Lord ang inyong mga prayer request. Oy, atin-atin lang to. Kayo talaga Thursday, excited ako dahil lumalago kayo. Kaya nga, yung mga umuupo doon, inano ko kasi nagkakamera kayo eh, no? Okay, maraming salamat and God bless you all. Tuloy pa kayo mag-aakay. Pasalamatan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay. Brother and sister, ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo kantahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ang tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitaw. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya ay pagsanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim,
Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasida sa panunood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. Ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y tataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang mga maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang matataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon na ahas na mabaksi, di ka maano sa mga serpilenteng liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinuman taong ako'y kilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilay ay sasakluban. Aking ililigtas ang bawat isa'y parangalan. Sila'y bibigyan ko na gantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak na tamoy nila'y kaligtasan. Maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain nito. Maaring palaganapin ko ang aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan nito ng aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God bless us always. See you next Thursday. See you tomorrow. Thank you very much.